DZPR 7x7 para sa bayan. Sa ulo ng balita, condensed classes o ang pagpaaga ng katapusan ng school year may dalang epekto sa mga guro at estudyante ng SRCC MSJHS. Mga estudyante sa SRCC MSJHS hinikayat ang mga guro na magsuot ng face mask para iwasan ang pagkalat ng sakit. Mga estudyante na PDA sa SRCC MSJHS kumakalat sa hallway. Resulta na iginanap na MTAP elimination test lumabas na. Mula sa PNP News Center, Manila, ito ang headline ngayon. Magandang gabi SRCC, magandang gabi Pilipinas. Simulan natin ang balita ukol sa ilang mga guro at estudyante na SRCC MSJHS na nahihirapan pagkatapos ipaagang pagkatapos ng klase. Nagbabalita si Sofia Madrid. Sa pagpapatupad ng DepEd Order No. 3 Series of 2024 o ang paglilipat ng DepEd ng katapusan ng school year 2023 hanggang 2024 sa ika-31 ng Mayo 2024 na dati ay ika-14 ng Hunyo, nakaranas ang mga mag-aaral at guro ng SRCC MSJHS ng mga pagbabago at hamon. Ang kondensadong klase ay pinabilis at pinaikli ang mga aralin ng mga estudyante. Ito ay nagresulta sa hindi sapat na oras upang matapos ang lahat ng kanilang mga aralin. Ito ay nagdulot ng pagod sa mga estudyante at pati na rin sa kanilang mga guro. Opisyal namang magsisimula ang school year 2024 hanggang 2025 ng ika-29 ng Hulyo at magtatapos sa ika-16 ng Mayo taong 2025. Layunin nito ng DepEd na maibalik ang dating school calendar na Hunyo hanggang Marso para maiwasan ang mainit na panahon sa araw ng klase. Sa gitna ng mga pagsubok, mahalaga ang pagtutulungan at suporta ng lahat ng sangkot upang matagumpay na maisakatuparan ang mga layuning ito. Sofia Madrid para sa DZPR 7x7 para sa bayan. Maraming salamat, Sofia Madrid. Hinikayatan na ng mga guro ang mga estudyante sa SRCC MSJHS na magsuot ng face mask para iwasan ang pagkalat ng sakit. Nagbabalita si Chloe Tamayo. Dahil sa maraming kumakalat na sakit ngayong panahon, hinihikayatan na ng mga nurse ng paaralan at ng mga guro na magsuot ng face mask. Ang pagsusuot nito ay nagbibigay proteksyon laban sa pagkalat at pagtanggap ng particles mula sa ibang tao, lalo na kapag nasa pampublikong lugar. Ang face mask ay nakatutulong sa pagpigil sa pagkalat ng respiratory droplets mula sa pag-ubo, pagbahing o paghinga ng isang tao na may posibleng virus, kaya nakabubuting magsuot ng face mask. Mahalaga ang pagiging maalam at pagrespeto sa mga alituntunin at regulasyon na pinatutupad ng mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Sa ganitong paraan, maaari nating matulungan ang isa't isa na labanan ang kahit anumang sakit at mapanatili ang kalusugan ng ating mga sarili at ng iba. Chloe Tamayo para sa DZPR 7x7 para sa bayan. Maraming salamat, Chloe Tamayo. Hala, nakatapak ako ng tae. Kenchana. Kailangan mo na ng tamang solusyon sa maruming lugar. Isang solusyon lang ang kailangan mo. Tapat mo, linis mo. Kaya't simulan na ang paglilinis para sa isang mas malinis na kapaligiran. Tapat mo, linis mo. Sunod naman ang balita ukol sa dumadami na bilang ng mga estudyante na nagpapakita ng PD sa mga pasilyo. Nagbabalita si Mark Magsino.
Ang PDA o Public Display of Affection ay dumarami na sa SRCC MSTHS. Dahil dito, madami ang mga nagrereklamong estudyante kahit saan ka magpunta, sa bench, school grounds, hallways at iba pa, ay may makita kang mga estudyante nagpapakita ng hindi nakakarapat-rapat na gawain. Marami na rin ang nagpapunta sa guidance at ipinatawag ang mga magulang dahil sa sinasabing PDA. Nag-alala na rin ang ibang estudyante sa ika-7 baitang dahil sa dumadami na PDA sa kanilang batch at sa kataas-taasang baitang. Nagsimula ng aksyonan ito upang hindi na mas lalong dumami ang bilang ng mga estudyante na nagpapamalas ng PDA. Mark Magsino para sa DZPR 7x7 sa Bayan. Maraming salamat, Mark Magsino. Resulta ng MTAP Elimination Test lumabas na. Nagbabalita ulit si Sofia Madrid. Noong ika-23 ng Marso sa Chinese International School sa McKinley, iginanap ang Mathematics Teachers Association of the Philippines Elimination Test. Nirepresenta ng 5 piniling estudyante bawat baitang, ang ika-7, ika-8, ika-9 at ika-10 baitang. Sila ay lumaban sa kategory B at salamat sa kanilang mga trainers na sina Ginang Mara Padilla, Ginang Catherine La Vega, Binibining Herwina Limpasan at Ginoong Joel Padilla ay nag-uwi sila ng tagumpay para sa ating paaralan. Nahati ang nasabing kompetisyon sa 2 pangkat, pang-individual na kategorya at pangkatang kategorya. Ito ang mga gantimpala na natanggap ng mga sumali sa kompetisyon. Sa individual na kategorya, nakuha ni Vivrex si Pimentel ang 3rd place sa ika-7 baitang. Para sa ika-8 baitang, nakuha ni Nakalel Elijah Lontok, Eugene Sinampaga at Harvey C. Medina ang 1st, 3rd at 4th place ayon sa pagkakabanggit. Nakuha naman ni Mark Troa G. Dorado ang 1st place at nakuha ni Kyle P. Gonzaga ang 2nd place sa ika-9 na baitang. Para naman sa ika-10 baitang, ang 1st place ay nakamit ni George Lian C. Tizon. Para naman sa pangkatang kategorya. 4th place sa ika-7 baitang sina Vivrex C. Pimentel, Jaden Kelsey S. Berog at Isben Raylay M. Apostol. 1st place sa ika-8 baitang sina Kalel Elijah Lontok, Eugene Sinampaga at Harvey C. Medina. 1st place sa ika-9 na baitang sina Mark Troa G. Dorado, Kyle P. Gonzaga, Reyna Lindy Gabad. At pang 2nd place naman sa ika-10 baitang sina George Lian C. Tizon, Alexis Asti Gonzalez, at Rania Gabriel S. Soriano. Muli, Sofia Madrid para sa DZPR 7x7 para sa Bayan. Maraming salamat muli, Sofia Madrid. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo, mga istoryang dapat mong malaman, walang kinikilingan. Ako si Deron Naviles, magandang gabi SRCC, magandang gabi Pilipinas.